Kamusta po muli mga kababayan? Si Kamanong po, nagbabalik po muli para po magkomento po sa inyo dito po sa Tambayan mga kababayan. Samahan niyo po inyong lingkod. Magandang umaga po muna, tanghali, hapon, gabi. Madaling araw po sa atin lahat. Saan man sulok ng bansa o saan man sulok ng mundo tayo naroon ay maingatan po tayo mga kababayan. Ito po, komentuhan po natin mga tambay. Alam naman po natin ang nangyayari sa ating bansa, di po ba? Na talagang ang performance po ng Pangulo ay hanggang media na lang. At syempre po hanggang Malacanang na lang po mga kabayan. Pero tayo po nakikita po natin, lalo-lalo po ang Vice President mga kabayan. Alam na alam ng Vice President na wala pong nangyayari at walang direksyon po ang pamahalaan ng tinatawag po na sumisinghot ng pulburon mga katambay at ng coke. Ito po, sinagot po ng Malacanang. Sumagot naman po ang Malacanang sa sinabi po ng Vice President na talagang budol mambubudol o budol ang ating Pangulo mga katambay. At talagang walang nangyayari. Lalo-lalo siyempre sa mga pinangako niya mga katambay. Ito po, at siyempre walang direksyon, di po ba? Pakinggan po natin ang balita. Dito po sa, ang hirap lang po mga kabayan. Pati ang mainstream media, hindi naman po nakikita. Bulag din po sila sa katotohanan sa nangyayari sa ating bansa. Kasama po ang mainstream media, bulag mga kabayan. Hindi kaya. Ito pa, pakinggan po natin ang balita. Alas 7:22, muling inupakan ni Vice President Sara Duterte ang Administrasyong Marcos. Iginit ng Vice Presidente na wala siyang sama ng loob kay Pangulong Marcos pero may problema sa performance ng dating kalyado bilang Pangulo ng Pilipinas. Tinawag din ni VP Sara na scammer si Pangulong Marcos dahil sa sinasabing kabigo ang tuparin ng mga pangako. Pero buwelta ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, nakatutok lang ang Pangulo sa pagtatrabaho at hindi sa pamumulitika. Budol? Talaga? Hindi ko alam kung sino ba ang nambudol. Hindi natin alam kung sino ba ang nambubudol. Sa panahon, sa nakikita po natin na pagtatrabaho ng Pangulo, sa pag-uutos sa amin na focus sa trabaho at hindi pamumulitika, Focus. sino ba talaga ang nambubudol? Kinumpirma naman ni VP Sara na hindi siya dadalo sa ika-4 na State of the Nation Address o SONA ni Pangulong Marcos sa July 28. Naniniwala ang Vice Presidente na walang mahalagang sasabihin ng Pangulo sa SONA kaya makikisama na lang siya sa Filipino community sa ibang bansa. Ito ay ikalawang sunod na taong hindi dadalo si VP Sara sa SONA pero maghahanda pa rin ng reserved seat at designated holding room ang Kamara sakaling magbago ng isip ang Vice Presidente na itinuturing na institutional guest. Nakita mo katambay, hirap na hirap po ang nagkakautal-utal po yata ang tinatawag ng Vice President na garbage in, garbage out. At talaga sino raw ba nang bubudol? Pambihira. At sino raw po ba namumulitika? Mga kabayan, sino raw ba nang bubudol at namumulitika? Pambihira. Sino ba namumulitika? Hindi pa nagiinit sa upuan ng Vice President. Inupakan na since 2022. At ang kanyang ama, pinatapon pa sa The Hague, sa Netherlands. Sino ba namumulitika talaga? Talagang itong si Yusek, mga kabayan, nagtatanga-tangahan na lang kaya? O talagang nagpapakabobo na lang kaya, mga kabayan? O nagpapaagaga? Abogado po ito abogado. Ito po yung number 1 kritiko po ito. Ito po yung dating kritiko ng pamilya Marcos. Pero ngayon, nakita po natin, yung pagiging kritiko niya, ay talagang ibang klase na po mga tambay. At wala na po nakita ang ang Yusek sa takbo ng bansa at kung sino totoong namumulitika. At ang sinasabi ng Yusek mga tambay na itong si garbage in, garbage out ang tawag ng Vice President mga kabayan, focus lang daw po sa trabaho at sila daw po focus din sa kanilang trabaho. Dahil ang pamahalaan ng presidente ay focus. Saan po ba siya focus? Mula po nung siya umupo at na talagang Yusek, wala na pong araw na hindi po kasama sa pagbatikos ang Duterte. Hindi po ba? Hindi lumilipas ang araw na lagi po niyang binabatikos at pinatatamaan. At karamihan naman po, puro fake news yata ang kanyang pinapahayag, mga kababayan. At yung sinasabi kasi ng Vice President, totoo po yun. Wala pong nakita ang sambayan ng Pilipino
yung sinasabi na trabaho na ginagawa, focus sa trabaho. Ano po ba pagpo-focus sa trabaho ang ginagawa? Wala nga direksyon ng bansa. Bagsak ang ekonomiya. Tapos may nakaamba pa tayong problema. Yung problema nga lang natin sa Iran, saka sa Israel, napakarami pa natin problema ron dahil nga naiipit ang ating mga OFW, ating mga kababayan, na kailangan na iligtas. Hindi po ba? Meron na po bang mabilisan at talagang seryosong-seryoso ang pamahalaan? Hindi po ba? Problema po yan. At ano pa ang problema? Ano solusyon mo? Ano ang gagawin mong paraan sa pagtaas ng gasolina o krudo o langis sa ating bansa? Malaking problema yan. Wala kang solusyon at wala ka pang plano maliban sa sinasabi mo subsidy. Di po ba? Malawak ang problema yan pero hindi ka nakaprepare. Ibig sabihin, yung 3 taong kasi na ginawa mo sa bansa, kaya ka nasasabing budol at scammer ng Vice President. Wala kang ginawang programa maliban sa ang pera ng taong bayan na pagkikita ng Vice President ay puro napupunta sa korupsyon. Siya mismo ang nakatuklas niyan. Di po ba? Hindi lang po ang Vice President na nagsalita about sa mga korupsyon, lalo-lalo sa ginagawang budgeting ng iyong pinsan. Pero yung ginagawang budgeting at issue ng korupsyon, pinangungunahan ng House of Representatives at ng Senado. Pero hindi mo sila binibigyan ng parusa. Wala kang say. Di po ba? Dire-diretso ang issue ng korupsyon, lalo-lalo sa ginagawa ng pinsan niya na tinatawag din dampaluslos ng Vice President. Nananatili pa rin speaker. Hindi po ba nakikita ng taong bayan na kinukonsinti mo? Kinukonsinti mo ang nangyayari, lalo-lalo sa ginagawa ng iyong pinsan na napakaraming issue ng korupsyon at mga sinasabing priority. Hindi po ba? Kaya matatawag ka scammer, budol dahil wala kang ginagawa. Ekonomiya bagsak. Ayon na rin mismo yan sa World Bank. Di po ba? Tapos yung korupsyon, hindi mo tinututukan. Ang korupsyon, kitang-kita, nakikita ng taong bayan, wala kang ginagawang aksyon. Dahil mismo sa opisina mo, meron ding korupsyon. Nakikita ng taong bayan ang mga proyekto mo. Hindi pinapakinabangan ng taong bayan ang mga proyekto mo. Di po ba? Napakarami mo sinasabi solusyon sa ating bansa, lalo-lalo sa pagbaha. Nasolusyonan mo ba kahit papaano? Ipinagmalaki mo lang na napakarami mong natapos na proyekto, katulad ng 5,500 flood control. Nasaan yon? Di po ba? Kaya nasasabihan ka scammer, budol, korupsyon, walang nagagawa. Kaya nga sabi ng Vice President, bakit pa siya dadalo sa SONA? Dahil wala namang bago. At ano ang sasabihin mo sa SONA? Ano ipagmamalaki mo sa SONA? Kaya nga nagkakaroon ng SONA para ipagmalaki mo. Ipagmalaki mo sa taong bayan na pinagsisilbihan mo ang iyong achievement, ang iyong nagawa, para yung sa sinasabi mo mga pangako mo ay unti-unti mong natutupad. 3 taon na. May natutupad ba sa SONA? Ano isosona mo? Yung 20 pesos na kilo ng bigas? Sige nga, limitado lang. Hindi naman na majority ng Pilipino ay nakakabili ng 20 pesos na sinasabi mo. Sige nga. At ang pinahihirapan, lagi kong sinasabi, yung sinasabi ng ating mga kababayang magsasaka, ang pinahihirapan ng 20 pesos na bigas ay sila. Para lang bumango. Pinababango mo lang yung bagsak na popularidad mo. Kasi bagsak ang popularidad Di po ba? Dahil nga po, walang ginawa itong administrasyon na ito na puro pamumulitika at puro issue ng korupsyon. Kaya itong sinasabi ng Vice President ay talagang budol, scammer. Di po ba? Tapos ngayon, pilit nilang babatikusin ng Vice President. Ibabalik nila na ang Vice President, mga bayan, siya ang walang nagagawa sa bansa. Ganun po yun Nakita nyo po yung kanila pong utak.
Sila yung may karapatan at sila lang yung binigyan ng power para maging commander-in-chief, yung presidente. Siya lang po ang may karapatan, siya ang may kapangyarihan, siya ang itinalagang commander-in-chief. Commander-in-chief. Pero, pagdating po sa performance, hinahanapan po nila ng performance ang vice president. Sige nga, samantalang siya ang dapat magbigay ng napakaraming performance dahil siya ang commander-in-chief. Ang vice president ay spare tire lang niya. Pero sa kabila ng spare tire, ang vice president, limitado ang kapangyarihan. Hindi po siya baldado. Nagtatrabaho pa rin siya. Yung kanyang limitadong kapangyarihan, limitadong budget na ginigipit pa nila. Hindi po ba? Pinupolitika pa ang budget. Sa kabila nun, nagtatrabaho pa rin ang Office of the Vice President sa abot kaya ng kanyang budget na kinikitil. Hindi po ba? Mas malaki pa ang budget sa kanya. Hindi po ba? Ng mga congressman yata dahil nga po, diyan po, grabe, mga tambay, maglagay po na extraordinary ang speaker. Di ba? Kung maglagay na extraordinary ay malaki pa sa budget niya. Ang nakukuha yata nilang extraordinary. Katulad po nung natuklasan ng Vice President. Pati ang First Lady. Di po ba? Billion, mga kababayan. Kaya po, dito po sa ginagawa nila, mga kababayan, lahat po ay patama sa kanila. Sa kanila po sumisipa. Lahat po ng patutsyada, paninira nila sa Vice President na sinasabing pamumulitika at sino ba ang namumulitika at sino ba ang nambubudol. Di ba? Sa kanila po lahat yun bumabalik. Hindi po balik lang, may sipa pa, may uppercut pa na binibigay sa mga pagmumukha yata nila yung balik. Di po ba? Dahil una-una, wala nga masabing malaking mga achievement ang pamahalaan. Ano po ang sinasabi lang mga na achievement nila? Na nagtatrabaho raw po ang pamahalaan at focus sa trabaho. Ano po ang sinasabi? Subsidy? Mga tambay, yung mga maliliit na nagagawa nila. Pero sa kabila nun, napakalalaking pera ang nawala sa atin sa panunungkulan nila at nabaon pa tayo ng husto sa utang na yung inutang natin ay wala yatang pinatunguhan dahil walang malalaking proyekto. Di po ba? Ang natatapos lang proyekto, karamihan, yung naiwan pa ng build ni dating Pangulong Duterte na siya na po ang nakikinabang at nakikredit na yata sa kanyang sarili. Hindi po ba? Di po ba? Meron lang po siyang ginagawa, puro groundbreaking. Itong mga nakaraan, di ba? Proyekto daw po niya. Ang tanong, matatapos ba sa laki ng budget na binabudget natin taon-taon, lalo-lalo sa mga pagawain, proyekto? Di po ba? Yun ang sinasabi ng Vice President. Nambubudol. Di po ba? Ang ekonomiya, wala. Ang pagtugon sa kahirapan, sa mahal ng bilihin, sa mga gastusin ng mamamayang Pilipino, di po ba? Trabaho. Napakamamahal na ng gastusin natin. Kuryente pa nga lang at tubig, wala kang nagagawa. Kontrolado ka ng mga oligarko yata. Hindi po ba? May say ka pa ba? At wala ka rin nagagawa. Sa paglobo ng mga bilihin, paglobo ng gastusin ng mga Pilipino, wala ka naman nagagawa. Yung ipinangako mo nga, na dagdag increase ng sweldo, minatupad ba 3 taon na? 100 piso, hirap na hirap ka na magbigay na increase. Ganon din sa 200 piso na pinagmalaki pa nung halalan, nung kampanyahan, pinagmamalaki pa ng House of Representatives. Pero sila rin naman ang sumira at nambudol sa mga Pilipino. Kaya ka nga nasasabi, scammer. Scammer ang pamahalaan mo. Mambubudol. Di po ba? Dahil puro politika, puro pangako, di po ba? Promises.
na wala naman natutupad, walang impact. Hindi katulad ni dating Pangulong Duterte, pag nagsalita siya, kahit papaano nandiyan yung impact, may nagagawa. Di po ba? Saka yung solusyon ni dating Pangulong Duterte, mga kabayan, pangkalahatan. At hindi po ang programa ni dating Pangulong Duterte, puro ayuda. Tinuturuan mo maging tamad ang mga Pilipino. Hindi yun ang solusyon ng ekonomiya. Ang solusyon ng ekonomiya, trabaho. Ang ayuda, korupsyon yan. Hindi po ba korupsyon yan? At tinuturuan mo maging tamad ang mga Pilipino kung puro ayuda ang programa mo. Di po ba? Hindi katulad ni dating Pangulong Duterte, napakarami niyang ginawang build. Kaya napakaraming trabahong ibinigay ng 6 na taon sa mga Pilipino. Di po ba yung mga manggagawa natin? Talagang nabigyan ng long term, 6 na taong trabaho. Di po ba dahil sa dami ng proyekto, build sa buong bansa. At napakaraming pumasok ng mga investor na nagbigay ng trabaho sa ating bansa. Kaya lang nung pumasok kayo, ano nangyari? Ipinakita nyo sa mga foreigner, sa mga namumuhunan sa ating bansa, ang inyong ginawang paglilingkod. Kauumpisa pa lang, pamumuliti ka na. Kaya nga naglalayasan na rin ang ating mga investor. Dahil sa ginawa nyo, walang seguridad. Di po ba? Pamumuliti ka. At napakatinding issue ng korupsyon. At yung seguridad ng bansa lumala. Bumalik na naman at lumala pa yata sa dati. Di po ba? Pati mga foreigner. Di po ba? Nakikidnap na naman. Di po ba? Laganap na naman ang droga, addictus, kriminal, mga CPP and PNDF lumakas na naman. Di po ba? Makakaliwa. Di po ba? Walang security, kaya nga bangkarote din ang ating turismo. Pati ang ating turismo, maraming nagpapatotoo. Di po ba? Katulad na nga lang nung isa. Yung isa na nga lang na abogado na si Attorney Guanzon, ano sabi niya? Bangkarote ang ating turismo. Naungusan pa tayo ng Bangladesh. Na ang Bangladesh ay, nung panahon ni dating Pangulong Duterte, hindi tayo inuungusan yan. Pero sa panahon nyo, di po ba? Kaya nga bangkarote ang ating ekonomiya. Di po ba yung mga pinagkukunan dapat natin na ang ating ekonomiya ay gumanda, ay nawawala pa dahil sa ginawa nyong performance. Kaya lang, mga bulag. Kasi po, kasi mismo ang media sa ating bansa, wala nakikita. Wala nakikita ang kapalpakan ng gobyerno. Kaya ang gobyerno, pa-easy. Kasi walang bumabatikos. Walang bumabatikos ng media na palala ng palala at pabagsak ng pabagsak ang ating ekonomiya. At palala ng palala ang issue ng korupsyon sa ating bansa. At palala ng palala ang pamumulitika sa ating bansa. Wala pong batikos ang media sa ganyan. Kaya po ang pamahalaan, kampante, pa-easy lamang kasi kakampi yata nila ang media. Walang bumabatikos at nagbabalita ng mainstream media na ang ating bansa ay papunta na o nasa basurahan na. Hindi kaya. Kaya ganyan po mga kabayan, ang nagiging tagapagtanggol pa ng ganitong sistema ng ating bansa na nabubudol ka at scammer ang ginagawa nila. Ang una pang tagapagtanggol nila ay yung nasa Malacanang mismo na abogado, bulag na tinatawag na garbage in, garbage out. Di po ba? At ganun din sa Kamara. At ang pinakamalaki na tagapagtanggol yata nila ay ang mainstream media. Hindi kaya? Nagtatanong lang si Kamanong. Number 1 mga abogado nila yata ang mainstream media. Tagapagtanggol. Di po ba? Dahil ang mainstream media ay kasama rin yata sa namumulitika sa Vice President. Hindi po ba? Dahil po yata ang mainstream media ay nagpapakabobot, nagpapakatangat, nagpapaagago na rin yata. Dahil mismo sila alam nila kung ano lang ang kakayahan at mandato ng Vice President. Limitado lang ang kanyang kapangyarihan. Pero kung sisihin po nila ang Vice President ay wagas
Akala mo yung lagi natin sinasabi, akala ng mga kritiko ng Vice President at akala ng mainstream media na pantay ang kapangyarihan. Di po ba? Lalo-lalo sa budget. Kung binibigyan nyo lang ng budget na kamukha ng Vice President, ng Pangulo ng Pilipinas, na napakalaki ng pondo, billion-billion, tingnan natin kung sino magandang mag-performance. Kung ang budget ng Vice President ay kamukha ng budget ng Pangulo ng Pilipinas, di po ba? At parehas sila ng kapangyarihan na pwedeng gawin, baka mas maganda at napakaraming ginawang proyekto ang Vice President na natapos. Hindi po ba? Kaya nga lang, hindi sila parehas na kapangyarihan at hindi sila parehas ng pera na hinahawakan. Hindi po ba? Kaya ang mainstream media ay tulog. Kasama rin yata sa nagpapabagsak sa Vice President. Nagpapaagagot, nagpapakatanga na yata sila dahil yata sa pakinabang. Hindi kaya, mga kababayan? Yan po mga kababayan, ang kinomentohan po natin na talagang 100% na talagang nakita ng mga Pilipino at lalong-lalo ni Vice President na ang kanyang sinamahan at naging hudas at taksil sa pamilya niya at sa Pilipino at lalong-lalo siya, nakauna-unahan siyang nabudol nito dahil puro pangako at napakagaling mambudol lalo sa salita. Mga kababayan, mapakahusay daw to no itong tao na ito, itong pamilya na ito. Talagang pagka po sila ang nangangailangan, puro pangako ang ibibigay daw sa inyo. Pero pagka sila na ang nasa kapangyarihan, mga kababayan, wala na po lahat ang sinabi nito. Pati po ang mga pinangako at yung sinasabing utang na loob. Paano pagkakatiwalaan ng mga Pilipino ito? Mga kabayan, unang-una, hindi marunong tumanaw ng utang na loob. Ang ibinigay na utang na loob sa iyo, mga kabayan, nakita nyo naman po, yung ginawa ng dating Pangulong Duterte na pagpapalibing at tulong sa pamilya niya, ano po itinanaw na utang na loob sa dating Pangulong Duterte? Ipinatapo na po na parang hayop. Ganun po sila tumanaw na utang na loob. Tapos ngayon, kala mo sila pa yung magaling at mabuti at kala mo sila pa yung ginagawa ng hindi maganda ng mga Duterte. Nakita nyo po, yung mga katarantaduhan na ginagawa nila di umano. Yung ginawa mong pagtanaw ng utang na loob, ipatapon mo, kidnapping pa lumalabas. Hindi kaya? Di po ba, walang due process? Ganyan sila tumanaw ng utang na loob. At yung Vice President na tumulong sa kanya, na hindi nga siya manalo, tumakbo siyang Vice President. Ang kalaban niya isang Leni Robredo na hindi pa kilala sa buong Pilipinas. Tinalo pa siya. Pinagmamalaki niya na napakarami niya supporters na loyalista. Hindi nga siya nanalong Vice President. Hindi po ba? Kaya lang siya nanalo na presidente dahil sa popularidad ng Duterte at ng Vice President. Real talk po yan. Kaya lang po, marami po kasing tanga at nagpapakabobo lang sa ganyan. Ang tingin nila, ang nagpanalo pa sa Vice President ay yung poon nila, mga kababayan. Yan po ang hirap. Kasi nga po, marami po kasi talaga nagiging bobo, tanga at gago sa pakinabang. Di po ba? Sa pakinabang at sa pagiging bulag nito, mga kababayan. Pakinabang. Di po ba? Maraming salamat po mga kababayan sa gusto po ng Tambayang Mga Kabayan sa YouTube at TikTok. At ganun din po sa mga nagko-comment, like, share, and subscribe. At sa ating po mga subscribers, maraming salamat po. Mabuhay po kayo. Shoutout po sa inyong lahat. Thank you po. Ingat po kayo. At thank you rin po sa mga nagusto po ng ating Tambayang Mga Kabayan. Yung maraming salamat po sa mga nagbibigay po ng tulong at biyaya po sa inyong lingkod. Thank you po. Shoutout po sa mga tulong na binibigay po ninyo. Norma Garcia, Michelle Yamaguchi Vlog, Rosalina RK, Team 888, Wills Bubbles 5697, si Arpel Villacorta, Teodorico Erguisa Jr., si Annie Jo, ako si Pilam, si Jobilin Watanabe ng Japan, si Jem Aris ng United Arab Emirates, Baby Roman, Ate Isa ng Cagayan Valley, Julieta Silona ng Sydney, Australia, si Gina Ray
Solid DDS ng Berlin, Germany. Si Jake Yahut, 4531 ng Maisog, California, USA. Si Jake Yahut, 4531 ng Maisog, nabanggit na po natin. Si Eric Hershio ng Canada. At si Kingston, 123 ng Hong Kong, mga katambay. Si Jake Yahut, 4531 ng Maisog, California. At maraming salamat po mga tambay. Thank you po sa inyo. Ingat po kayo, lalo po sa inyong paggawa. Maraming salamat po. At syempre po, bago po tayo magtapos, yung panalangin po, isama po natin sa ating mga dasal na maingatan po ang pamilya Duterte, lalo po ang Vice President at ang dating Pangulong Duterte na mabigyan pa po ng mahabang buhay at kalakasan at makabalik po sa lalong mabilis sa ating bansa, mga kababayan. Isama po natin sa ating mga dasal. Thank you po. At muli po mga tambay, magpapaalam po munang muli ang inyong katambay. Sa muli po, samahan niyo po inyong likod sa mga susunod po nating pagbablog. Thank you po. Ingat po tayo mga kabayan. Doble ingat po. Paalam. Bye-bye.